Yo, I'm Ray. Pogi sa helmet, pag tinanggal, mas surprise na malupit. Joke. Anyways, bagong umaga ulit, katapos lang ng trabaho, pagod ang isipan at katawan, pero ang pagbumotor, game pa rin. May mga plano talaga na natutuloy talaga kung biglaan. Isipin mo, tatlo kami magkakasama na pag-usapan na lang namin, why not kaya papunta tayo ng norte? Kasi na-intriga din kami kung anong pwedeng mapuntahan doon kasi first time namin maglakbay papuntang norte, nagganon kahaba ang oras at ganon din kalayo ang pupuntahan namin. So na-curious lang kami, ano kaya naghihintay sa amin doon? Ano kaya makikita sa amin doon? So kaya dito masusubukan resistensya namin as a rider. So in this episode, tara samahan nyo kami sa aming adventure papuntang Ilocos. So tara! Sa mga hindi nakakakilala sa akin, so I'm Ray. Isa akong fireman. Kasi I'm on fire. Kasi ata ko. Charot siya. Hindi. Isa akong contractor. Wish ko lang din, no? Kasi kung totoo man yan, mayaman na sana ako. Isa pala akong doktor. Doktor ng mga malulubang sakit. No, it's joke lang. Pero seryoso tayo. Isa lang akong ordinary family man. Just a father na nagsusumikap araw-araw para sa pamilya. Marunong matinig. Inuunawa ang pamilya bago ang sarili. Tandag magsakripisyo para sa kinabukasan ng mahal ko sa buhay. I'm not perfect, pero laging present. Hindi mayaman, pero puno ng pagmamahal. Ito yun nga, dumating yung isang kasama namin. Nanggaling pa siya sa Felix Mines. Hindi kaya kami na pagalitan kami dito. Isipin nyo, mantakin nyo, naghihintay kami ng ganitong oras ng gabi. Actually, hindi na siya gabi kasi madaling araw na siya. Mga alas 2. Alas 2 na siya ng madaling araw. Hindi kaya kami pagalitan dito kasi ang iingay ng mga motor namin. Ayan, nadarga na kami. So, yeah, from Kias. So, larga na kami papuntang Nagidyan Road. Yun ang taak namin. So, dire-diretso lang ang biyahe. Ganda dito sa Luwakan pag madaling araw or gabi kasi wala ka talaga makakas. Maalala nyo kasi yung mga urban legends dito noon. Noon pa lang. Kapag ganito raw naabutan ka lang gabi, matilim na talaga dito sa Luwakan Road. Mga spooky stories talaga, no? Merong raw white lady na salubong sa Eddie Road, pero sa panahon natin ngayon liwanag na eh. So, hindi na tayo papatinda sa mga istorya. Lamig. Alright, dito na tayo sa Caltex BGH. Napansin ko pala, hindi nang kakasya yung gasolina ko nito. Napag-isip-isip ko, gusto ko na lang siya mag-full tank. Okay, so i-full tank ko na yung motor ko para wala na akong problema sa daan. Para hindi kami patigil-tigil. So, yeah. So, fast forward na tayo. So, yung dalawang kasama ko, gas na lang sila sa main fuel dito sa Bawang. So, nandito na kami sa Bawang. Time check namin. Bilis namin na eh. Time check, mulis kami sa Baguio, mga alas 2. Nakarating kami agad dito, 3:20. Kaya halos tuloy-tuloy lang talaga ang biyahe. Naghahakin natin ang Bawang hanggang sa makarating sa San Fernando. So, habang tinatahak ng highway, so medyo magpapalampas din ng oras. At yun na, gaya na napag-usapan, stop over muna kami dito sa Bacnotan. Konting coffee muna dito sa 7-Eleven. O ayan, picture muna guys. Yun na nga, ang ganda. Itong tulay na to sa Sudipan. Kasi malapit na kami sa arko ng Ilocos Sur eh. Ganda ang haba ng tulay na to. Dito na rin nakita na namin yung buwang liwayway. So inabutan na kami dito ng liwanag ng araw. So, fast forward, nandito na kami sa Sudipan. So, lapit na sa
Dito na kami sa Arco ng Ilocos Sur. Ayan. So, dito kami. Ano? Arco na, Arco. At yun nga, konting pit stop nga kanina sa Arco ng Ilocos Sur. Yan nga, konting picture lang sa Arco doon. At ito, larga na naman. Oh, ingay nung nasa harap ng motor. By the way, naka-big bike kasi yung isama namin kasama. Kaya, ayan. Understood, siya na lang din mag-lead ng way namin. Brief overview lang sa biyahe namin. So mula sa Sudipan sa Arco ng Ilocos Sur, so mararamdaman mo na nung unti-unti nagpabago na ng vibe yung kalsada. So habang papalapit sa norte, so mahabang highway, preskong hangin at tanawin ng kabundugan yung makikita. So parang rewarding to na sumasalubong sa bawat rider na pupunta dito. So pag nagpas ng Sudipan, tatahakin natin ang boundary papasok Ilocos Sur hanggang sa marating mga bayan ng Tagudin, Candon, Santa Lucia, Narvacan at Santa Maria. So habang tumatakbong motor, mahabang diretso na highway lang yan. So ramdam mo yung classic North Ride experience, chill na pacing, malamig na hangin, at simpleng saya ng paglalakbay. So yeah, enjoy lang natin ang ride. At ito na nga, sa daan namin papuntang Ilocos, dito sa Santa Maria, nakakita kami ng dagat. Alam mo yung feeling na gusto mo nang tumigil para magpahangin ng saglit. So yeah, tumigil lang muna kami saglit dito. So, stopover lang saglit, Santa Maria. So ito na yung beach. So stop over sa beach. Beach lang to, beach. Dito lang sa Santa Maria lang to. I think Santa Maria ba? I'm not sure. Di ko kasi napansin eh. Basta wala pa kami sa Bigan pero meron na kami nadaan ng beach. So, yan. Anyways, dito tayo. Ang sarap talaga sa feeling makakita ng dagat kapag naglalakbay ka. Dito mag-uunat-unat pa ng katawan. Medyo malayo rin from San Fernando, La Union hanggang dito sa Santa Maria. Medyo inabot din kami ng almost 1.5 oras. Tuloy-tuloy na biyahe yun.
Wala na, napakaganda kasi makakita ng dagat kaya hindi ko na rin pinalagpas ang pagkakataon. So kumuha na rin ako ng mga drone shots dito. At yun lang, after ng stopover namin sa Santa Maria Beach, tuloy ulit ang biyahe papuntang Vegan. So, yeah, biyahe ulit. Teka lang. Ang ganda na kasi ng view rin dito. Para kasi kami napadaan din sa isang, para siyang western country ranch style na makikita mo sa Amerika with the cattle at saka yung bundok at saka yung palayan. Parang naaalala mo parang country western cowboy style place. Ganda rin dito kaya napastop over din kami dito. Eto na. Nakakaramdam na rin ako ng ngalay sa likod at sa kamay. Medyo talaga malayo din palang biyahe kapag pupunta ka ng Vegan na nakamotor lang. Pero anyways, malapit-lapit na rin kami sa Vegan. Kaya konting tiis na lang. At saka baka doon na rin kami mag-lunch. Kaya tiis-tiis lang muna. Yun nga, napa-stop over din kami sa Quirino Bridge. Medyo maganda rin ng tanawin din dito kung titignan mo lang yung mismong bridge at saka tinatanaw mo lang yung ilog. Maganda rin napaka-scenic din magpa-picture din dito kaya di ko na rin pinalagpas yung pagkakataon. Kaya, ayan, taking videos at saka pictures muna. Pala yung Quirino Bridge. Sa wakas, touchdown. Andito na kami sa Vegan. Wow. Arko ng Vegan. So dito nag-stop over kami ng konti para magpa-picture-picture na. Yung feeling na touch my destination. So, ang balak talaga namin, stop over lang muna sa Vegan to have lunch. Habang papasok sa loob ng Vegan, sakay ng motor ko, biglang pumaga ng oras. Mula sa mahahabang highway ng norte, makapapasok ka na lang sa makikitid na kalsada na may lumang Spanish-era houses, cobblestone streets, at mga ilaw na nagbibigay ng warm na nostalgic vibe, lalo na sa pagtubog ng araw. Ramdam mo agad na hindi lang ito simpleng stopover, parang destination talaga siya para sa mga rider na gusto na hindi lang biyahe kundi experience. So, dito, gusto namin mapuntahan ng sikat na Calle Crisologo. Yan, mapapalingan ka talaga sa bawat lumang bahay, mga kalesa at mga cafe na may classic ambience. And dito na kami pumarada. So nakita namin itong Manuelas Inn. Nasa mismong sentro lang din siya ng Vegan. Mukhang magandang lugar na to para pagpahingaan at mapreskoan lang kami ng konti.
Nag-stay muna kami dito. Stay muna kami dito sa Vegan. Mamaya pupunta kami ng Pagudpud kasi ang travel time Vegan to Pagudpud is almost 2 hours na. So yeah. So pumunta muna kami doon, nag-check-in para iwan lang yung mga ibang gamit. At yun na nga, pagkatapos namin ilagay yung mga gamit namin sa mga nirentahan namin mga silid sa Manuela, lumabas muna kami ng mga kasamahan ko upang maghanap lamang ng mga kainan kasi it's almost lunchtime na. Naramdam din namin yung gutom kasi honestly from Baguio, piyahe namin papuntang Vegan, puro kape lang kami naalala namin. Hindi yung tiyan yung binusog namin kundi yung mga mata namin kung ano yung mga nakita rin lang namin sa daan. Update. So, dito kami ngayon. At yun na talaga, no? Medyo cut na yung video dito pero napag-usapan namin nung after namin mag-lunch break, bumalik kami sa Manuelas Inn. Kasi ang plano lang namin hanggang Vegan lang talaga kami. Pero yung dalawang kasama ko, naisip na lang nila paano kung magpa-norte tayo, Ilocos Norte. So, bigla na naman. So, alis na naman kami, pack our things, larga kami papunta raw Norte, Ilocos Norte. So, ang plano raw, punta raw kami ng Pagudpud. Ewan ko lang kung kakayanin namin ng stamina, pero ang naipaalam ko lang na living 2 araw lang. Hindi, napaka-imposible kung pupunta pa kami ng Pagudpud, pero enjoy na lang natin yung ride. Ito, excite ko lang kayo sa magiging biyahe namin. Mula Vegan, tinahak ulit ang Manila Northwood or MacArthur Highway. So, paglabas mo sa city proper, madadaanan mo na yung bayan ng Pantay at San Ildefonso. Nadadaanan mo rin ang mga bayan gaya ng Santo Domingo, Masingal at San Juan. Dito mapapansin mo yung classic Ilocano scenery, mga lumang simbahan, palayan. Madadaanan mo lang ang Lawag area o pwede kang dumaan sa diversion depende sa trip route. So yeah, pagdating mo sa Curimaw, parang reward spot talaga siya ng ride. Ang ganda niyang tambayan lalo na sa sunset. Mahabang baywalk, malamig na simoy ng hangin, tapos ang sarap ng umupo habang nakapark yung motor at tanong mo yung dagat. Maraming riders ang gustong huminto dito kasi chill lang yung lugar. Hindi sobrang crowded, pero ang ganda ng ambience. Perfect din siyang pang overnight stop siguro kasi maraming resort at transients naman nearby at mas relax yung vibe compare sa city proper ng Lawag. Pero dito lang talaga kami inabutan na lang. Hanggang dito lang talaga ang biyahe namin. Sinabi ko sa mga kasama ko, hindi natin kakayanin kung magpapagudpud pa tayo. Kasi dito pa lang sa Curimaw, busog ng mata mo Parang sulit na yung ride mo na pumunta ng Ilocos. Parang napaka-content. Parang kontento ka na kung anong napuntahan mo dito. Kaya, ang balak lang namin talaga, tumambay lang sa Curimaw Baywalk, sa may pangin, at after that, uwi na rin lang ulit ng Vegan para magstay ulit at doon na ulit matulog.
Hindi ko na rin talaga pinalagpas ang kumuha ng drone shot dito sa may Pangil. Dito sa may Corimao Baywalk pa rin. Napakaganda kasi ng tanawin, lalo na tanaw mo yung dagat. Makikita mo rin yung isang shipwreck. Napakagandang, parang ang gandang scenery yun para sa isang rider na first time namang makatutong dito sa Ilocos Norte. Sulit talagang biyahe. Lalo ko na-enjoy dito talaga sa Pangil, dito sa may Corimao Baywalk. Actually, hindi ko na rin nakuhanan yung pagmerienda namin dito kasi may mga nagtitinda rin dito ng mga street foods like turon, lumpia. Pero hindi ko yung makakalimutan kasi hindi lang busog ako sa murong pagkain, busog na rin yung mata ko, busog na rin yung isipan ko, busog na rin yung feeling ko, lahat. Anything sa akin busog. Emotionally, nawala lahat ng stress ko nung nakarating ako dito. So, thanks din sa kasama namin kasi once na raw pala siya nakapunta dito, gusto niya lang kami dalhin dito. At saka, doon na rin kasi kami nag-decide na huwag na lang pumunta ng Pagudpod kasi dito pa lang, sa Corimao Baywalk pa lang, dito pa lang sa may Pangil, napakasulit na. Bilang isang rider, ang ganda ng lugar. Kaya, malapit na kasi maghapon, kaya ayaw na rin namin maabutan din ng gabi masyado pagbalik namin ng vegan kasi malayo rin dito kahit papaano. Kaya ayun, ready na ulit pauwi, pabalik ulit ng vegan. Sinabihan ko yung mga kasama ko, ayaw kasi palagpasin din itong pagkakataon na to nung pauwi na kami kasi nung papunta pala kami ng Ilocos Norte kasi nga 'di ba hindi ko nakuha na yung video doon, hindi ko kasi nagawang magpa-picture sa may arko. Ngayon nung pauwi na kami hapon na yon, naisip kong mag-stop by muna at magpa-picture sa arko ng papasok ng Ilocos Norte. Kaya ayaw ko rin palagpasin yung mga ganitong moment na magpa-picture sa mga ganitong klase ng lugar. Ayan. Kakain muna kami. Ganap kami ng kakainan. Ano mo, makanap tayo. Habang naglalakad kami sa Kalye Crisostomo, ibang klaseng pakiramdam talaga. Parang bumalik ka sa lumang panahon. Hindi ko na rin masasabi na tahimik pa yung gabi kasi marami pang turista. Pero napakasarap sa pakiramdam yung malamig na hangin, tapos bawat ilaw ng mga lumang bahay at tunog ng klase ng nagbibigay ng classic at relaxing na vibe pagkatapos ng mahabang na ride. Habang naglalakad kami, ramdam mo na yung pagod sa biyahe. Pero napapalitan siya ng excitement at appreciation sa ganda ng vegan. Maya-maya napadaan kami sa Bartek, kaya nag-decide kaming huminto muna para magpalamig at kumain. Solid din yung feeling na nakaupo lang, nagpapahinga, kasama ang tropa, may manamig na inumin habang nagkakwentuhan tungkol sa ride at sa mga dinaan ng kalsada papunta ng norte. So yun, doon na tayo sa Kalye Crisostomo. Dito pa yung dito na tayo sa Kalye Crisostomo. Ayan. Sabay na natin kain at chill. Kaya nga eh. Oo. Habang kumakain.
ba? At yun na nga, umaga na ulit. Ito na yung medyo nakakalungkot lang na parte kasi uwi na naman kasi bitin talaga ng araw. Mahaba-haba lang talaga ako nag-leave. Talagang dediretsuhin na raw talaga namin papuntang Pagudpod. So yan, napakaganda pala ng vegan sa umaga. So ayun, after namin umuwi, pumili muna kami ng mga pasalubong, bibingka, yung bagnet, saka yung langgunisang vegan na sikat dito. Yes. Pero iba pa rin yung saya habang naalala namin lahat ng dinaanan naming bayan at experiences sa norte. So sa bandang Ilocos, bago tuluyang bumalik sa bundok, nag-stop over muna kami sa isang cafe para magkape at magpahinga ng saglit. Solid din yung moment na yun. Simpleng upuan lang, tahimik na paligid, may mainit na kape habang pinag-usapan namin kung gaano kabilis lumipas yung 2 araw na pag-stay namin or yung ride namin papuntang norte. Bitin man kasi 2 days lang yung bakasyon, masasabi namin sobrang sulit at worth it yung buong trip. Hindi namin nalipot lahat ng gustong puntahan sa norte. Sapat na yung experience para mas lalo namin gustuhin namin bumalik ulit. Yung tipong habang pauwi ka na ng Baguio at palapit na ulit sa zigzag ng bundok, iniisip mo na agad kung kailan ka makakabalik ulit. At siguro sa susunod na pagbalik ko sa norte, hindi na lang tropa ang kasama ko. Gusto ko naman maranasan yung parehong biyahe kasama yung asawa at anak ko. Mas relax na road trip, mas maraming stopover, mas oras na nanamnamin namin yung bawat bayan, dagat man yan, mga pagkain at memories na pwedeng mabuo kasama ang pamilya. Kasi yung norte hindi lang siya destination para sa rider, isa siyang lugar na gusto mong balik-balikan habang tumatagal. This is Ray Bike Rides.